Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 2 katao patay sa insidente sa kondominium sa Tondo, Maynila. Ang isa nahulog mula sa ikawalong palapag. Police driver at immediate supervisor nito sinibak sa pwesto matapos ang pagsalpok ng PNP coaster sa EDSA busway. DSWD, gagawin na via e-wallet ang ayuda payout sa motorcycle taxi, TNVS at service delivery. Kalihim, humingi ng paumanhin sa nangyaring pagkasawi ng rider habang nasa pila ng payout. Rollback sa petrolyo, muling ipatutupad ngayong linggo. Pero presyo sa world market muli na namang tumaas. Sa MBC TV correspondents, driver ng kotse sugatan matapos sumalpok sa nakaparadang truck sa Orion, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women kabilang sa Pool A ng 2026 AVC Women's Volleyball Cup. At sa Showbiz Spotted, netizens iminungkahing gawing tourism ambassadress ang Bini. Slogan, ang Uy Philippines, kasunod ng pagbati ng DOT sa kanilang performance sa Coachella. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. 2 ang patay kung saan ang isa ay nahulog mula sa ikawalong palapag sa nangyaring tensyon sa isang kondominium sa Tondo, sa Maynila. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Manila Police District o MPD upang alamin ang maaaring pinagmulan sa nangyaring insidente. Una sa balita, si Boy Gonzales. Patay ang 2 katao sa inimbestigang insidente sa Urbana Deca Homes sa Tondo, Maynila gabi ng linggo. Kinilala ang unang biktima na si Giovanni Arsa, 27 anyos, residente ng Building 5 ng Deca Homes sa Barangay 94, Tondo. Ang ikalawang nasawi ay isang hindi pa nakilalang lalaki na nasa hustong gulang. Batay sa ulat ng Manila Police District Rahabago Police Station 1, nadiskubre ang insidente dakong alas 9 ng gabi sa ground floor at ikawalong palapag ng Building 2 ng Urbana Deca Homes. Ayon sa mga saksi, pauwi na sila sa kanilang unit nang makarinig ng sigaw na tulong-tulong mula sa Unit 872. Agad silang humingi ng tulong sa mga gwardya at nang bumalik sa lugar ay kumatok sila sa pintuan ng unit, ngunit walang sumasagot. Ilang sandali pa nakita umano ng isang saksi ang ikalawang biktima na tumatakbo sa hallway habang duguan. Samantala si Alsa ay natagpuang nakahandusay sa ground floor ng Building 2 at agad dinala sa Tondo Medical Center, ngunit idineklarang dead on arrival alas 9:40 ng gabi. Hawak na ng Manila Police District Homicide Section ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pagkakilanlan ng isa pang nasawi. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinibak sa pwesto ang police driver at ang immediate supervisor nito na sangkot sa viral video na pagbangga ng isang PNP coaster sa pumapasahadang bus sa EDSA busway. Ang buong detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Sinibak na sa pwesto ang pulis na sangkot sa pagsalpok ng isang PNP coaster sa pampasaherong bus na bumabiyahe sa EDSA carousel noong araw ng Biyernes. Ayon kay Police Brigadier General Noel Valio, Direktor ng Logistics Support Service ng PNP, kabilang sa nirelieve ay ang immediate supervisor ng pulis sa driver ng sasakyan. Paliwanag ni Valio sa Campo Crame, otorisado silang dumaan sa EDSA busway bilang bahagi ng libreng sakay na patungo sana sa Commonwealth Avenue. Pero kitang-kita sa video na pulis ang nagkamali ng habulin nito ang pagpasok sa carousel mula sa ika-4 na lane ng EDSA northbound malapit sa Main Avenue. Ang route na ibinigay sa kanya is
Commonwealth area going to Fairview. Kaya nung time na yon, kalalapas lang po ng ating sakyan, papunta siya sa area niya at na-miscalculate niya yung pag-turn niya ng kaliwa coming from the fourth lane. Sa flag raising ceremony ngayong Lunes, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga karampatang directorate na mag-issue ng corrective measures sa sangkot. And I'm asking the concerned directorial staff to issue the corresponding reminders, okay, and to ensure that corrective, whether punishment, be served to that erring personnel. Nag-viral ang insidente sa social media sa kasagsagan ng pag-aalalay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga commuter na apektado ng mga kilos protesta. Nakarating ito sa National Police Commission at ipinatawag din ang naturang driver. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news muli sa mga motorista. Magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Base sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, bababa ng 24 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel habang 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina. May bawas presyo rin na 2 piso kada litro sa kerosene. Pinatitiyak naman ng Department of Energy na walang magiging delay sa ipatutupad na rollback bukas April 21. Samantala, bad news dahil muling tumaas ang presyo ng petrolyo sa world market dahil sa panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagsisimula ng trading, tumaas na ng 5.8% ang presyo ng Brent crude na international standard na katumbas ng $95 o $95.64 per barrel. Nakatakdang mag-expire ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa sa Miyerkules. Idadaan na sa mga e-wallet ang mga susunod pang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng krisis sa langis ayon mismo sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y sa gitna ng mga nararanasang aberya sa manual payout kabilang ang pagkasawi ng motor taxi rider sa Quezon City habang naghihintay na makatanggap ng ayuda. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulias. Sakaling magkaroon ng panibagong round ng pamamahagi ng fuel subsidy, gagawin na ito sa pamamagitan ng e-wallet. Ito ang ipinahayag sa DZRH ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kasunod ng mga nangyaring aberya sa manual na pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Gatchalian, first time lamang kasi ginawa ang pagbibigay ng ayuda ng direkta sa mga tsuper at mga rider. Kailangan na nilang kumpirmahin kung totoo at aktibong mga rider pa ang mga pangalang isinumite sa kanila ng mga kumpanya. Ang iniwasan nga natin yung ghost riders. At katuningin ka, Jerry, because na external yung source ng listahan, minabuti talaga ng DSWD na to painstakingly do it one by one. Itong ginagawa namin mahirap, pero kailangan namin gawin para mapangalagaan yung pera ng taong bayan. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag kasunod ang napaulat na nasawing motorcycle taxi rider habang nakapila sa pamamahagi ng fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Batay sa report, nasawi ang joyride rider na residente ng Pasig City matapos na mahilo hanggang sa matumba. Sinabi naman ni Gatchalian na binisita niya ang pamilya ng biktima at tiniyak na lahat ng kinakailangang tulong ay pipiliting maibigay ng ahensya. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin si Gatchalian sa mga naging aberya sa buong panahon ng pamamahagi nila ng fuel subsidy. Humihiling ako ng personal na paumanhin sa nangyari nung Sabado. It could have been better and it should have been better and we will do better. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng service contracting program sa isang bus terminal sa Cubao. Isa itong programa na layong bayaran ng kada kilometro ng mga PUV na hanggang 100 piso bilang tulong sa pagsipa ng presyo ng langis. Narito ang report ni Leth Narciso.
Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Araneta Central Bus Terminal sa Cubao kanina. Ito'y para personal na tingnan ang implementasyon ng Service Contracting Program ng Department of Transportation, partikular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ilalim ng programa, babayaran ng operator o driver ng 30 pesos kada kilometro para sa traditional jeepney, 40 pesos sa modern jeepney at 100 pesos kada kilometro sa bus. Bilang kapalit, magbibigay ang mga ito ng 20% discount sa mga pasahero at 40% sa senior citizens, PWDs at mga estudyante. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Service Contracting Program ay bahagi pa rin ng mga pamamaraan ng pamahalaan para matulungan ang mga pinakaapektadong sektor ng pagtaas ng presyo ng langis. Aminado ang Pangulo na mahirap ang kasalukuyang sitwasyon dahil walang katiyakan ang krisis sa Middle East. Pero sisikapin anya ng administrasyon na maibsan ang pasanin ng publiko. Ang mahirap dito sa sitwasyon natin ngayon, pabago-bago araw-araw, nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung Straits of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Yun ang marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Para sa MBC TV Network News, ito si Lieutenant Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nang dahil lumano sa kawalan o numipis na supply ng oxygen, nag-emergency landing ang eroplano ng Philippine Airlines na biyaheng Dumaguete, Pamaynila sa Iloilo International Airport kahapon. Ligtas naman ang mga pasahero habang inaalam na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang tunay na sanhi ng naturang insidente. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Napilitang mag-emergency landing ang aeroplano ng Philippine Airlines sa Iloilo International Airport dakong alas 4:30 ng hapon nitong linggo. Nakilala ang aircraft bilang Flight PR2544 na galing Dumaguete at pabiyahe sana pabalik ng Maynila. Ayon sa mga ulat, kinulang sa oxygen ng cabin nang marating na aeroplano ang cruising altitude at 32,000 feet. Ligtas itong nakababa sa airport ng Iloilo kung saan ligtas sa mga pasahero, pero ang ilan ay kinailangan ng medical assistance. Nagsasagawa na ng inspeksyon ng kinukulan para alamin ang sanhi na pagpalya ng oxygen supply. Samantala, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pinatawag na nila ang piloto at co-pilot na naturang aeroplano para magsumite ng report bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Ayon kay CAAP spokesperson Erica Polonio, wala pa silang may lalabas na payag dahil ongoing pa rin ang pagtukoy sa maaring dahilan ng emergency landing. Lalabas po yun doon sa result ng investigation natin dahil unang-una hindi naman kami pwedeng makapagbigay pa ng statement base lang doon sa lumabas sa social media dahil may science po ng investigation yan at alam naman ng mga tao natin dito kung paano gagawin nila. Samantala, tiniyak din na Polonio na magkakaroon ng pananagutan ang mga sangkot kabilang airline company kung mapatutunan nagkaroon ng mga violation na naging dahilan sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsilikas ang aabot sa higit 600 residente sa Toboso, Negros Occidental dahil sa sumiklab na engkwentro sa pagitan ng militar at mga umano'y miyembro ng New People's Army o NPA. Magbabalita si Rex Cantong. Patuloy ang clearing operation sa lugar na nagsagupa ang tropa ng militar at New People's Army o NPA sa mga lugar ng bayan ng Toboso, Negros Occidental. Sa inisyal na report mula kay Mayor Richard Hauhuco ng bayan ng Toboso, mula kahapon sa Barangay Salamangka Evacuation Center at Salamangka Elementary School, umabot na sa 303 na mga individual sa
part ng Turel Elementary School, mayroong 24 na mga individuals at Barangay San Jose Evacuation Center at Labi-Labi Elementary School umabot sa 355. Ayon kay First Lieutenant Libby Fajardo, spokesperson ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagpapatuloy ang kanilang clearing operation sa lugar at hindi pa ngayon malaman kung ano ang mga recovery at ilang patay sa panig ng NPA. Napag-alaman na nakordon ng tropa ng militar ang mga rebelde sa isang punungan na hideout ng mga ito kung saan sa pamumuno ito ni Jong Tapang, leader ng Northern Negros Front ng New People's Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Rich 46 Rex, kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, inanunsyo na ang pool na kabibilangan ng Alas Pilipinas Women para sa 2026 ABC Women's Volleyball Cup. Habang pasok na sa finals ang Lasal Lady Spikers matapos masweep ang eliminations at matalo ang NU Bulldogs sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Ang mga sports update tutukan sa report na ito. Inilabas na ang final pool composition ng 2026 ABC Women's Volleyball Cup matapos ang ginanap na drawing of lots sa Diamond Hotel nitong Biyernes. Nakatakdang idaos ang torneo mula June 6 hanggang 14 sa Candon City. Napabilang ang Pilipinas sa Pool A kasama ang Chinese Taipei, Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Samantala, nasa Pool B naman ang Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong at Lebanon. Ang bansa na pangungunahan ng Alas Pilipinas Women ay target na mapantayan o malampasan ang kanilang runner-up finish noong nakaraang taon, noong tinawag pa ang torneo bilang ABC Nations Cup. 12 koponan ng lalahok at maglalaban sa single round robin format sa pool phase na may kabuang 30 matches. Ang top 2 teams mula sa bawat pool ang uusad sa crossover semifinals. Maghaharap ang number 1 ng Pool A at number 2 ng Pool B, habang ang number 1 ng Pool B ay sasagupa sa number 2 ng Pool A. Ang magwawagi sa semifinals ay magtatapat para sa kampyonato, habang ang matatalo ay maglalaban para sa third place. Samantala, sa ibang balita sa mundo pa rin ng volleyball, pasok na sa finals ang De La Salle University matapos talunin ng National University sa isang dikit at kontrobersyal na 5-set match sa Mall of Asia Arena noong linggo sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Dahil sa panalo, nakumpleto ng Lady Spikers ang 14-game sweep sa eliminations at agad na nakasiguro ng pwesto sa finals. Naging usap-usapan ang pagtatapos ng laban matapos matawagan ng net fault si Ara Panique ng NU sa crucial na sandali ng 5th set na nagbigay daan sa panalo ng Lasal imbis na matabla sana sa 14-all. Nanguna para sa Lasal si Shane Reterta na may 21 points, habang nagdagdag sina Shavana Lapot ng 16 points at tig-15 naman sina Angel Canino at Amy Provido. Bago ang controversial na ending, dikitan ng laban sa 5th set hanggang sa mauna ang Lasal sa match point sa pamamagitan ng cross-court hit ni Lapot. Naging susi rin ang pagbawi ng Lady Spikers sa 4th set kung saan hinabol nila ang 21-23 deficit. Tampok ang magkakasunod na puntos ni Provido, isang ace ni Nicole Reyes at finishing kill ni Canino para mapuwersa ang deciding set. Ito ang unang perfect elimination run ng Lasal mula pa noong season 76 at unang sweep sa liga mula noong 2022. Maghihintay na lamang ang Lady Spikers sa makakalaban sa finals mula sa stepladder semifinals kung saan kabilang ang NU, Adamson University, University of Santo Tomas at Far Eastern University. Samantala, hindi pa sigurado ang final ranking ng NU na maaari pang mapunta sa playoff para sa second seed depende sa magiging resulta ng natitirang laban. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, alamin ang update sa first half ng MPL Philippines Season 17 at kung sinong kupunan nga bang naunguna sa standing. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ilang lugar sa Maynila apektado pa rin ng mapanganib na kalidad ng hangin, epekto ng nasunog na landfill sa Navotas. Sa MBC TV Global, tensyon sa gitnang silangan muling magpapatuloy matapos tanggihan ng Iran ang panibagong peace talks ng Amerika. At sa Showbiz Spotted, K-pop group na Treasure muling nagpakilig sa kanilang Balik Pinas Pulse on Concert Tour. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nagpapadala na ang Pilipinas ng High-Level Coordination Team para sa pagpapauwi kay dating Congressman Elizalde Co. Nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos iulat ang pagkakaaresto kay Co sa Prague noong isang linggo. Ayon sa Pangulo, nananatili sa kustodiya ng Czech Republic si Co. Inatasan na rin anya niya ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa naturang bansa. Kasabay nito muling tiniyak ni Pangulong Marcos na iuwi ng bansa si Co alinsunod sa batas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldi Co home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Apektado pa rin ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila dulot ng usok na nagmumula sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Base sa Air Quality Index, unhealthy to very unhealthy ngayon na ang lagay ng hangin na mapanganib umano sa kalusugan. Ang mga detalye ay babalita ni Rovic Manuel. Nananatili pa rin mapanganib sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Ito ay bunsod pa rin ang patuloy na usok na nagmumula sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tanza sa Navotas simula pa noong April 10. Nabatid sa Air Quality Index ng Environmental Management Bureau o EMB na nasa unhealthy hanggang acutely unhealthy na ang kalidad ng hangin sa ilang lungsod sa National Capital Region. Sa Valenzuela, naitala ang acutely unhealthy o lubhang mapanganib sa kalusugan na kalidad ng hangin. Very unhealthy naman sa Malabon, Marikina at Quezon City, habang unhealthy naman ang Air Quality Index sa Navotas at Caloocan. Sa isang post na inilabas ni Navotas City Mayor John Ray Chanco, kasalukuyan naman nung nasa 138 ang Air Quality Index sa Navotas at magiging mapanganib lalo na sa mga sensitibong grupo. Pinaalalahanan ng mga residente sa mga nabanggit na lungsod na magsuot ng face mask dahil sa rubbish fire o sunog na mula sa mga basura na nagtataglay ng hazardous gases. Napag-alaman din na umaabot na ang hangin sa bayan ng Ubando sa Bulacan, kung saan binalot na ng haze ang ilang mga barangay at ilang residente na ang napaulat na inilikas at naospital dahil sa hirap sa paghinga at pagdurugo ng ilong. Ayon din sa datos ng Philippine Space Agency, umabot na rin ang usok nito hanggang sa Bataan. Matatanda ang simula April 10 pa nang magsimula ang sunog sa landfill at ngayon ay kasalukuyan pa rin itong inaapula. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mapipilitan na umanong magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung sakaling buksan na ng Kamara ang bank transactions ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga matapos itong pumirma ng bank waiver. Git pa ni Representative Terry Ridon, hindi totoo ang alegasyon ni VP Sara Duterte na hindi sila binigyan ng due process kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Magbabalita si Milky Regunan. Malalaman na ang mga laman at bank transactions ni Ramil Madriaga matapos itong pirmahan ang waiver na magpapahintulot sa mga otoridad na mabuksan ang kanyang mga bank accounts. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na baka ito na ang maging mitsa para magpaliwanag na at tapusin na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik. Ayon kay Sendanya, sa pagharap ni Madriaga sa impeachment proceedings ng House Justice Committee, pinayagan niya umano na magamit ang kanyang mga personal bank accounts para doon dumaloy ang milyones na pondo mula sa Vice-Presidente. Sa panig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, hindi totoo ang alegasyon ng kampo ni VP Sara na hindi sila binigyan ng due process. Patungkol ito sa 73 million pesos na disallowance na inisyo ng Commission on Audit at ang problema niya hindi due process kundi hindi nila ipinakita ng sapat na mga report at supporting documents para maipaliwanag ang paggamit
paggamit ng confidential funds. Sa Miyerkules, magpapatuloy ang impeachment proceedings at imbitadong dumalo si Ombudsman Crispin Remulla at mga kinatawan ng AMLAC sa isyu ng SALN at umano'y unexplained wealth. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes. Good news po sa ating mga kababayan dahil maaliwalas na panahon ang ating mararanasan sa bansa sa buong araw. Walang tayong minomonitor na sama ng panahon sa loob ng ating par at tuluyan na ring lumabas sa ating domain, itong si Bagyong Sinlaku. Sa mga susunod na araw, asahan pa rin ang magandang panahon, ngunit may mainit at malinsangan pa rin, lalo na pagdating ng tanghali at sa hapon. Samantala, para sa ating heat index ngayong araw, asahan po ang aabot sa 39 degrees Celsius ang damang init dito sa Maynila, habang pinakamataas naman sa madadamang init sa Cavite City na aabot sa 42 degrees Celsius ngayong araw. Usapang trivia naman tayo. Minsan ba'y naranasan mo ng mahirapang magproseso ng isang konteksto o ideya sa iyong utak? Tila nahihirapan kang mag-concentrate at masabi ang isang pangungusap sa iyong utak habang may kausap o nasa isang sitwasyon. Yan ang tinatawag na brain fog. Alamin na dis, ano nga ba ang siyensya sa likod ng tinatawag na brain fog? Fog o fog sa utak ay hindi isang medikal na kondisyon, ngunit isang pangkat ng mga sintomas na nagdudulot ng cognitive dysfunction. Nakaaapekto ito sa kakayahan nating mag-isip ng maliwanag, mag-focus, concentrate, makaalala at maging ang maglaan ng atensyon sa iba. Kadalasang dahilan umano nito ay ang pagpupuyat, diabetes, poor nutrition, kakulangan sa vitamin B12, stress at anxiety, pagdaan sa chemotherapy at ilan pang autoimmune conditions. Kadalasan tumatagal na nakararanas tayo nito sa loob ng ilang araw hanggang linggo, ngunit maaari ding tumagal ng ilang buwan at taon, depende sa ilang kaso. Kaya naman payo pa rin sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga upang ito ay maiwasan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling tumanggi ang Iran sa inihaing peace talks ng Amerika matapos ang kalakip nitong pagbabanta mula kay US President Donald Trump. Habang tinupok naman ng sumiklab na sunog sa Malaysia ang nasa 1,000 kabahayan dahil sa hindi pa malamang kadahilanan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran, muli na namang nireject na Iranian officials sa panibagong peace talks kasama ang Amerika ilang oras matapos ang anunsyo ni US President Donald Trump na bobombahin nito ang bansa. Sa kanyang post sa kanyang social media platform na Truth Social, sinabi ng Pangulo na nagpadala ito ng mga kinatawan sa Pakistan para sa negosasyon at nagbantang muli nitong aatakin ang Iran sakalang hindi tulit pumayag sa kanilang ihahaing peace deal. Samantala, sinabi rin ni Trump na hawak ng US ang isa sa mga cargo vessel ng Iran na kanila ring binomba matapos tumangging sumunod sa kanila. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Iran ukol dito. Matatandang muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang patuloy na agresyon at pagharang ng Amerika sa nasabing Gulf region. At sa papang balita, tinupok ng isang malaking sunog sa Sabah State, Malaysia ang humigit kumulang 1,000 makeshift homes dahilan upang mapilitang lumikas ang mahigit 9,000 residente. Ayon sa mga otoridad, bagamat hindi pa tukoy ang pinagmulan ng sunog, nahirapan din kasi sila na mapatay ito, gayong nakatayo sa ibabaw ng tubig ang mga bahay at makitin din ang mga daan. Kaya naman walang ni isa sa mga bahay ang nakaligtas mula sa gupit ng sunog, pero sa kabila nito ay wala namang naitalang casualty o injury. Kasalukuyan namang kumikilos ng pamahalaan ng Malaysia para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pagkain at pansamantalang masisilungan. At yan naman nakarap nating balita mula sa iba't panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagpasiklab sa bansa ang K-pop group na Treasure para sa kanilang Pulse On Road Tour. Ang concert moments kagabi, silipin sa Showbiz Report ni Mika Aryar. Nagsama-sama ang Pinoy fans sa concert ng K-pop group na Treasure na nagbalik Pinas matapos ang 2 taon. Ang mga kaganapan sa Treasure Tour Pulse On at dito sa Mall of Asia Arena, tutukan sa aking Showbiz Report. You are grabe!
Ito ang bungad ng K-pop group na Treasure matapos salubungin ng kaliwat kanang hiyawan mula sa kanilang fans na Pinoy Treasure Makers noong Sabado, April 18. Paglabas pa lang nila sa stage, tila hindi na napigilan ng Tsume ang kanilang emosyon, lalong-lalo na sa remix performance ng Darari. Kinanta rin ng 10-member boy group ang hit song nilang Jikjin. At ang energetic pop rock na Hello. Lalo namang umingay sa MOA Arena nang mag-request ang Treasure sa mga Philo Tsume ng cheers at sigawan. Habang mas naging interactive pa ang Pulse On concert in Manila nang magkaroon ng chance ang mga fan na sayawin ang ilang hit songs ng boy group sa Let's Dance Challenge. At nang inakala ng Tsume na tapos na ang lahat, napawait there's more pa ang boy band na may pahabol na pang-reprise performances ng Paradise, at I Want Your Love. Matatanda ang taong 2024 nang huling bumisita ang Treasure sa bansa para sa kanilang Relay to Reboot in Manila. Actually, it's quite exciting po since the last concert was my first concert of them to attend to. So right now, before I was only sitting at the LBA section. Right now, I tried VIP standing kasi I see people enjoyed it nung last time. And right now, I can see naman kung bakit people enjoyed it that much, the concert. Super saya. Super saya. Walang tatalo sa Treasure pagdating sa concert. Babalik sila. I've been here nung Reboot in Manila like noong 2024. And I'm so happy they're back kasi they're my old group. They're my number one favorite boy. Very exciting po. I haven't seen them yet, so seeing them now is very exciting po. Matapos naman ang Manila show ng grupo, dadalhin naman ng Treasure ang kanilang Pulse On World Tour sa Indonesia, Singapore, Thailand at Malaysia. Para sa MBC TV Network News, ito si Mika Aryar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa aking pagbabalik, Department of Tourism, pinuri ang performance ng BINI at Cat's Eye member na si Sofia La Forteza sa nagdaang Coachella 2026. Tutok lang dito sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, 2 foreign national sa Marawi City, arestado matapos lumabag sa immigration laws. Sa MBC TV Sports, defending champs Team Liquid Philippines, nananatiling dominante sa MPL Season 17. At sa trending and viral show, SILG John Vic Remulla humingi ng tawad sa lalaking hinuli dahil nakahubad habang naghahalo ng semento. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Makatutulong umano ang napipintong pag-uwi sa bansa ni dating ang partial committee report ni Senator Ping Lacson nagkaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa ngayon kasi, kailangan pa ng 3 pirma ang report upang maisumite at talakayin ito sa plenaryo. Ang detalye iyahatid ni Raymond Dadpaas. Umaasa si Senador Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na malalagdan ng kanyang isinumiting partial committee report hinggil sa flood control anomaly ngayon na naaresto na at iuwi sa Pilipinas si dating Congressman Saldico. Ito ay sa paniniwalang gusto ng mga kasamaang senador na lumabas ang katotohanan at marinig ang panig ni Con na ngayon ay naroon pa sa Czech Republic.
Naunang sinabi ni Lacson na walang hearing na mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi nare-report sa plenary ang partial committee report. Dito kailangan ng 9 na pirma, ngunit ngayon ay kapos pa sila ng 3 dahil ayaw pumirma ng mga nasa minority habang ang ilang nasa mayorya ay pinakiusapan ng mga dating kakampi na huwag lumagda. Aminado ang senador na dismayado siya ngunit naintindihan niya dahil tayo'y tao lamang. Ngunit ipinaliwanag nitong ang pagpirma sa partial report ay bahagi ng kanilang responsibilidad at pagsunod sa proseso na kapag may investigasyon in aid of legislation ay may committee report. Dito nakasada ang kanilang mga rekomendasyon ng mga batas na dapat maamyandahan o panibagong batas na babalangkasin. Katwiran ni Lacson, kapag walang committee report ay animoy walang direksyon ng kanilang investigasyon. Umaasa din siyang maging cooperative si Ko sa oras na siya ay maisalang sa investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Balak ni Lacson na pagharapin sila ni dating DPWH Secretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee upang pagbanggay ng kanilang mga numero sa halaga ng mga proyekto at halaga ng mga kickback na napunta sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng driver ng isang kotse matapos itong sumalpok sa nakaparadang truck sa Orion, Bataan, habang 2 foreign nationals naman ang arestado sa Marawi City dahil naman sa paglabag sa immigration laws. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng driver ng isang kotse matapos sumalpok ito at pumasok sa likurang bahagi ng isang truck na nakaparada sa gilid ng karsada sa Roman Highway, Barangay Bilolo, Orion, Bataan, alas 4 na madaling araw. Batay sa paunang investigasyon, ang Honda Jazz kulay dilaw na minamaneho ng 39 anyos na may sakay na babae ay bumibiyahe ito patungong lungsod ng Balanga, Bataan. Habang ang Hino truck na minamaneho naman ng 39 anyos na driver ay nakahinto at nakaparada sa outer lane na may nakalagay na early warning device. Pagsapit siya nasabing lugar, nabangga ito ng Honda Jazz ang likurang bahagi ng truck. Bunga nito, nagtamo ng pinsala mga sugat ang driver at pasahero ng Honda Jazz at agad na dinala sa Bataan General Hospital para sa kaukulang gamutan. Kapwa rin nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan na ang halaga ay patuloy pang inaalam. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa bisa na mission order, pinasok ng Joint Operatives ang boarding house na tinutuluyan ng 2 Tajikistan nationals sa barangay Lumidong, Marawi City, Lanao del Sur. Pinangunahan ng Bureau of Immigration ang sinasabing counter-terrorism operation katuwang ang iba't ibang units ng PNP at Philippine Army. Ayon sa PNP, ang naturang misyon ay pagtupad lamang umano ng kanilang firm commitment at ng iba pang law enforcement unit upang ipatupad ang national security at masigurong ang mga foreign nationals saan mang sulok ng bansa ay nasisigurong nagko-comply sa ating mga batas at masigurong hindi sila banta sa seguridad. Ang 2 inarestong Tajikistan nationals na pawang nasa edad na 22 years old ay namataan ng intelligence units ng government forces na dumating ng Marawi City at nais lamang umanong masiguro kung ano ang pakay ng mga ito sa pananatili sa lungsod ng Marawi. Umani naman ng negatibong pagpuna sa ilang residente ng Marawi City ang ginawang ito ng government forces. Paliwanag naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang operasyon na ito ay nag-demonstrate lamang ng pagprotekta sa national security ng bansa. Patuloy umanong kumikilos ang PNP katuwang ang iba't ibang government forces upang matiyak na ang bawat komunidad sa bansa ay ligtas at napapanatili ang kaayusan. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang takas at hindi na nakapalagpa ang 4 na sabungero sa nilusad na anti-illegal cockfighting operation ng kapulisan sa bayan ng San Jose, Northern Samar. Nahuli ang 4 sa nasabing anti-illegal gambling operation kung saan naaktuhan mismo ang mga ito sa illegal na sabong o tupada sa isang forested area ng Barangay Bagong Sabang sa nasabing bayan banda alas 2 ng hapon kahapon lamang Abril 19.
Nakumpiska ng otoridad mula doon sa lugar ang 2 sugatang panabong na manok, isang wala ng buhay na panabong na may tari, isang bolo at halagang 810 pesos na pinaghihinala ang ginamit bilang pustahan. Ang mga naristong sabungero ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station sa Lalawigan kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ayon sa PNP, sasampahan ng kakulang kaso ang 4 dahil sa paglabag sa PD 449 o cockfighting law kaugnay sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I am sorry, hindi pa man nagtatagal ang implementasyon ng inisyatibong Safer Cities ng Department of the Interior and Local Government, umani agad ng patong-patong na reklamo ang bagong direktiba. Maski mismo si Interior Secretary John Vic Remulla ay napahingi na rin ng tawad matapos mag-viral sa social media ang lalaking sinita na naghahalo ng semento sa tapat ng kanyang bahay dahil lamang siya ay nakahubad. Ang mga detalye alamin sa balita ni Arnold Herrera. Labis umunong natrauma ang isang lalaki mula sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ito'y matapos siyang paligiran at tila lusubin ng isang hukbo ng mga otoridad at pagmultahin ng 500 piso nang dahil lang sa ito ay nakahubad. Alinsunod ito sa pinakahuling direktiba na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG na Safer Cities Initiative na naglalayong tuldukan ng mga tinaguriang petty crimes gaya ng pag-iinuman sa kalye, curfew para sa mga menor de edad, gayon din ang paghuhubad sa publiko. Ay kay Johnny Langkino, ang lalaki sa video, naghahalo lamang ito ng semento sa tapat ng kanyang bahay nang maispatang nakahubad ng mga otoridad. Naghubad daw muna siya ng sando dahil sa matinding init ng panahon at saktong kalalabas lang niya ng bahay nang siya ay tiketan. Panawagan pa ng asawa nitong si Norieta, hindi naman umano sila tumututol sa bagong direktiba. Pero sana raw ay nabigyan muna sila ng babala at hindi agad pinatawan ng multa. Ang video mabilis nag-viral at binatikos, dahilan para mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang humingi ng paumanhin kay Johnny. Ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Nitong April 15, personal pang binisita ng kalihim ang lalaki upang humingi ng tawad. Pag-amin ni Remulla, kasalanan niyang nangyari at tiniyak na magtatakda ang kagawaran ng exemptions, lalo na sa mga katulad na sitwasyon. Samantala, ibinalik naman ng kalihim ang 500 pisong multa na unang siningil kay Johnny. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, patuloy ang dominasyon ng Team Liquid Philippines matapos pangunahan ng first half ng MPL Philippines Season 17. Ang mga pangyayari sa Week 4 ng regular season, tinutukan ni James Galange. Dalawang malinis na 2-0 ang mga naging laro ng ikatlong araw ng Week 4 o half the regular season ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 17. Kung saan dinomina ng MPL defending champs Team Liquid PH ang liga with an undefeated score na 7-0 matapos itong talunan sa golden rivalry match ang Onyx Philippines. Sa Game 1, una naging aggressive ang Sonics para agad na mapatumba sa The Goat Carl TZ at makuha ang early game. Gagamitin na kanya ito.
Ngayon labag din ni Summer for Sino Chen at si Gingo pa rin na nagwagi. Ipit ata. Itong si Sanford, kailangan niya sa gamit yung Purify. Pero mamalang din siya dito sa kamay ni Super Friends. Si Sabero, nakastock na rin finally ng kanya. Pero agad ding nakabawi ang Cavalry sa tulong ni Sanford using the fray at hirangan bilang game MVP with a KD of 5-2-4. Aminado naman ang Onyx PH na nagkaroon sila ng miscommunication na maagaw ni Carl Lord sa kabila ng kanilang early lead. Ngayon din na naging place na lang Liquid para lalo silang mahirapan. Actually po, expected po namin kung paano po maglaro yung TLPH kasi yung basa po namin sa kanila parang every game po same playstyle lang po yung nalaro nila. Ang kinagandaan lang po nun is sobrang tibay po ng na-build nilang foundation sa playstyle nila na ganun, which is kahit basado na ng mga team, medyo mahirap pa rin po i-break. Para naman kay Coach Ayon, nakatulong para sa team na gawing mabagal ang laro para mas lalo masecure ang panalo sa kabila ng nakasadayang early aggression ng Team Stampede. We want to focus on their weaknesses, right? Whatever their strength is, the Liquid Stampede, we all know like when they're ahead, it's so hard for the other teams to catch up. The aggression, they have that already. So for us, we focus a little bit on how they slow the game down in certain games, in certain drafts. There's more than one way to win the game. There's one way to more than 1, 3, 5, more than 10 ways to win the game. So for me, it's about how many of those we can master. And we cannot only be strong in 1 or 2. Habang mas lalo pa naging dominante ang Liquid sa Game 2 matapos ang biglaang fast-paced na laro at sa huge setup na nagagawa ng kanilang medley na si Sanji. Samantala, sa pangalawang sweep game naman kung saan ang tunggali ang M-Series World Champs Aurora Gaming PH at AP Bren ay nagpakita rin ng early close team fights ngunit naging one-sided na pagdating ng mid to late stages ng laro. Bagamat pangatlo sa huli ang B sa weekly standings at nakakaramdam ng pressure, kumpiyansa pa rin sila na makabawi sa susunod na kalahati ng regular season. Meron naman, konti lang. Pero di ko na siya iniisip talaga eh. Parang nasanay na ako may pressure kasi lagi naman ganun talaga. Di po ako nakaramdam ng pressure, para mas excited nga po ako lalong bumawi kasi syempre dikit na yung laban. Kumbaga wala na dapat games na kailangan pang sayangin. Ganun. Habang para naman sa coach ng Aurora Gaming PH, right now, ang mindset na lang talaga namin is wala mo ng pressure kung hindi na namin hinahabol yung top 1 and top 2 sa ngayon kasi gusto namin wala mo ng pressure and ang priority namin kasi is mag-improve and mas makasabay muna sa kanila. So, one step at a time kami. And siguro ang priority namin ngayon is makapasok muna sa playoffs. Samantala, sumunod naman sa TLPH na listahan ng Team Falcons with a 6-1 record matapos talunin din ng B sa Day 2 ng Week 4 at TNC Pro Team naman noong Day 1. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Millie Bora, ito si James Galaga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang bumandera ang husay ng isang Filipina sa ikalawang weekend ng Coachella Valley Music and Arts Festival. Kasunod niyan, pinuri ng Department of Tourism ang historic performance ng BINI at ni Sofia La Forteza ng Cat's Eye. Dahil dito ang netizens may iminungkahi sa DOT. Kung ano yan, alamin sa aking Showbiz Report. Nagpaabot ng pagbati ang Department of Tourism sa BINI at Cat's Eye leader Sofia La Forteza matapos ang kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella sa Amerika. Sa ikalawang weekend ng isa sa pinakamalaking music festival sa mundo, bumati at nagpakilala ang Pantropiko hitmakers gamit ang iba't ibang dialekto. Habang sa pagtatapos ng show ng Nations Girl Group, lumabas ang bandera ng Pilipinas sa screen. Ayon sa DOT, patunay ang historic performance ng girls sa rising global influence ng Filipino music and talent. Kasunod naman yan, maraming netizens ang nagmungkahing mukhang magandang gawing bagong campaign slogan ng kagawaran, ang Uy Philippines, at italaga ang BINI bilang tourism ambassadress. Habang say pa ng ilan, it's about time na raw para naman gamitin din ng Pantropiko bilang welcoming song sa mga paliparan. At ang isa pa nilang hit song na Huwag na Muna Tayong Umuwi para naman sa departures area. Sa huli, looking forward daw ang DOT sa patuloy na tagumpay ng BINI at ni Sofia La Forteza kasabay sa pagpapakilala ng husay ng isang Filipino sa world stage.
Para sa MBC TV Network News at 1 Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Ewell. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.